Chinky, anong mas maganda? Mag-franchise na lang o magtayo ng sariling brand at negosyo? Kung kayo ay naguguluhan at yan ang katanungan nyo, timing na timing. Yan ang topic natin today. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam nyo, marami po talagang medyo naguguluhan in the sense na ano ba talaga mas maganda? Mag-franchise na lang ako para simple? Or let's say, magtayo na lang ako ng sarili kong negosyo para magiging akin ito. So if you're seeking guidance, you are at the right channel right now. So let me weigh the pros and cons of each. Pero bago natin gawin yan, ang tanong ko muna sa inyo, mga friendship. Nakasubscribe ka na ba sa channel na ito? Kung hindi pa, alam na this. Okay? So, let's talk about the pros of franchise muna. Anong maganda ng franchise? Number one, kasi established na siya. Di ba? Yung number one brand. O, kilala na yung brand. So, pag kilala na yung brand, may tiwala na ang tao, may brand recall na, mas mabilis makabenta. And then number two, meron na silang loyal customer base. Pag ganyari, I'm sure you're familiar with the French fries na potato corner. Diba? Pag pumunta ka sa potato corner, kahit anong branch yan, kung gusto mo kumain ng potato corner, pwede kang ano. And then, pag bumili ka, hindi naman yung may-ari ng isang lugar, yan din ang may-ari. So, iba-iba po. So, meron tayong tinatawag ng customer base. And then, number three, ang kagandahan din ng mga franchise, proven na po yung business model. Wala nang trial and error. Proven na po ang system, profit margin, supplies, wala ka ng sakit ng ulo. And then, number four, may training and support din. Karamihan ng mga legitimate na franchise, they give you customer training and support. That's the pros. And projected din, isa pang pros kasi projected din, malalaman mo yung anong ROI mo, kung kailan, kung ito yung benta mo, in how many months or years, pwede mo na babawi. So, in other words, predictable. Ano naman pong cons ng franchise? Number one, mataas po minsan ang startup. Hundreds of thousands and even millions. Kung wala ka nun, syempre disadvantage. Number two, franchise fees. And then yung royalties na babayaran mo, X% na based on your gross sales, meron din sila. And syempre, number four, yung cons din also, you cannot adjust. Minsan you cannot adjust. Hindi mo pwedeng palitan ng brand name, hindi mo pwedeng dagdagan ng product because meron kang sinusunod na guidelines on the franchise. Okay? And then, isa pang cons mismo, lalo na yung may area. Kunyari sinabi mo, ano ka lang, Cainta area ka, tapos hindi siya naging profitable because of wrong location. Baka hindi mo na siya mailipat kasi nga meron ng may-ari ng ibang ano. May ano yan jurisdiction yun. Yun ang distance jurisdiction. That's on the franchise. Now, let's talk about building your own brand. Ano naman pros naman po pag ikaw ay nag-build ng sarili mong brand? Number one, you have the full ownership. That's number one. You are the boss. So, you can make your own decision. May creative control ka. Lalo na kung gusto mong anong klaseng design, looks, feel, color ng brand mo. And ang kagandahan din, syempre, wala kang babayaran na mga royalty fees. Hindi mataas ang startup mo. At syempre naman, mas mataas din ang profit margin mo. Bottom line, kasi ikaw may-ari. Ano naman po ang cons? Ang cons naman, syempre, number one, mataas ang risk. Mataas ang risk. Bakit po? Dahil wala ka pang proven proof of concept. Diba? So, it's a proven fact, 90% of startup fails on their first attempt. Diba? So, mataas ang chance mo na wala. And then, number two, you need to create a brand. Magpakilala, mag-market, diba? It takes a longer time, in other words, to establish your own brand. So, ngayon, alam na po natin ang pros and cons. Maganda ba talaga? Profitable ba? Yan ang pag-uusapan natin next. Pero bago natin pag-usapan yan, syempre, babatiin natin si Juntara, si Divina Salvacion, maraming salamat, at si Sinlaya ulit. Okay? Nagpapaano. Si Sinlaya ang madalas siyang nanood sa channel natin. Okay, so right now, ano po ang likelihood of success ng tinatawag nating franchise or established brand? Mataas ba ang chance? Yes, I would say mas mataas siya compared or building your own brand. But it also depends on the brand that you are going to purchase, on the location, and the target market. Make sure kung kuha nga ng franchise, dapat pasok. Huwag sana kayo kumuha ng mga franchise na medyo sosyali ng konti ang target market mo, medyo masa. Baka di kayanin ang presyo. Dapat kung gusto mo masa rin dapat ang franchise na kukunin mo. Diba? And then, let's talk about naman yung building your own brand. Anong high chances of succeeding? Magiging successful din siya depending on your experience and expertise.
Kung ikaw mag-uumpisa ka talagang, like for example, chef ka na ng restaurant, di ba? May experience ka na, may expertise ka na, tapos gusto mong magtayo ng sarili mong karinderya, o karinderya muna, or let's say, specialized food. Since pinupuntahan ka na, may kilala ka na, mas mataas din po ang chance. Oo, meron nga ako isang kaibigan, ang specialization lang nila ay gumawa ng paella. Paella lang. Sobrang sarap ng kanilang paella. Ang daming umu-order, home-based lang po sila. May mga parties, may mga events, parating paella lang ang niluluto nila. Ang galing. Diba? Kaya kung meron kang expertise, meron kang experience, mataas ang chance mo. Kaya ultimately, decision mo pa rin kung anong gusto mo. Gusto mo ba talaga mag-franchise na lang para simple ang buhay? Or mag-create ka ng own brand? Okay? Kaya nga, ang decision pa rin at the end of the day is yours. But this is my final tip to you before you do anything. I hope that you will pray about it. That's number 1. And then number 2, check mo rin ang inyong kakayanan. Oo, in terms of puhunan mo. Pinag-uusapan natin franchising, pero pag wala ka naman pera pang franchising, you better off na lang mag-umpisa ka ng sarili mo kasi mas lower ang cost. Pero kung ikaw naman, meron ka naman pera, gusto mo ng less headache, di ba? Better off going to franchise. Again, it all depends on your goal and capacity. Sana naman naliwanagan po kayo, especially for people who wants to start your own business. Nako, tune into this channel. Marami kayong matutunan, lalo ng kababae nating mga OFW. Kaya nga, it's better for you to learn rather than you make your own mistakes. Tatandaan nyo, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.